Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagkasawa ng tao. Opo mga kapatid sa Islam, ito ay isa sa mga dapat nating bigyan ng halaga. Kasi nga araw-araw ay meron tayong ginagawa. Meron tayong iniisip, meron tayong mga hangarin, meron tayong dapat abutin. Kaya dapat alamin mo kung ano ang nilalaman ng iyong kalikasan. Kaya alhamdulillah mga Muslim po tayo, nalaman natin si Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang naglagay ng lahat ng mga kalikasan sa atin bilang mga tao. At isa sa mga likas na dapat nating unawain, bagkus dapat nating bigyan halaga, yun po ang pagkasawa. Likas sa tao na nasasawa at maiinip sa mga bagay-bagay kapag tumatagal. Yun pala mga kapatid. Kapag ikaw tumatagal sa isang bagay, ay naiinip ka at nagsasawa. Kaya ganun ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po tayo mga anghel. Tayo ay tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang mga anghel, iba ang kanilang kalikasan. Sila po ay hindi nagsasawa. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran mga kapatid, at kung sila ay nagmalaki, kung ganun ang yaong mga nandoon sa iyong Panginoon, ay lumalawalhati para sa Kanya sa gabi at umaga, at hindi sila nagsasawa. Tingnan nyo, subhanallah. Ang mga anghel, iba sa mga tao mga kapatid. Mayroon talagang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tao, ang anghel. May mga anghel nga na nagruruko, hindi na umaangat ang kanilang mga ulo. Subhanallah. Mayroon nga sumusudyod. Nagpapatira pa, hindi rin umaangat ang kanilang mga ulo. Hindi sila napapagod sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na, hindi sila nagsasawa sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tulad ng tao. Kaya, meron din sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ وَيُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, at para sa Kanya, ang sino mang nasa mga kalangitan at kalupaan, at ang sino mang nasa Kanyang piling, na ay hindi nagmamalaki hinggil sa pagsamba sa Kanya, at hindi rin dumadaing, lumalawalhati sila sa gabi at umaga na hindi nanghihina. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun ang description ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel, na hindi sila nagsasawa, hindi sila napapagod, hindi katulad ng tao. Kaya, mayroong dito katanungan mga kapatid. Masama ba itong pagkasawa na ugali ng tao? O isang mabuting sa isang punto? Kaya, tandaan nyo mga kapatid, ang pagkasawa, ito po ay pagkakataon pala na para baguhin ang kanyang buhay tungo sa mabuti o kaya mas ikakabuti pa niya. Allahu Akbar. Basta hindi lang masama. Dahil kung ito pipiliin mo ang kasamaan, lalo kang ilulubog, lalo kang magsasawa sa mga, lalo na ang buhay parang paalon-alon. Kaya pa iba-iba. Kaya
dadalhin mo lang palang pagkasawa mo sa mas mainam, mas ikakabuti ng iyong buhay. Allah. Ganun ang gustong ipahatid sa atin ng kalikasan ng pagkasawa. Hindi naman po tayo katulad ng hayop. Ang hayop, hindi talaga yung nagsasawa. Kahit nga hindi sila maligo buong buwan. Okay lang yan. O kaya kakain lang sila ng karne, katulad ng mga leon o ibang mga hayop ng mga carnivores na kumakain lang ng karne pero hindi sila nagsasawa. O kaya ang iba, kumakain lang ng mga insekto, hindi sila nagsasawa. Kumakain ng mga halaman o ano pa dyan mga hayop na yan. Hindi tulad ng tao na nagsasawa kapag isang pagkain lamang. Kaya ganun ang kaya tignan nyo, isampol din. Kapag dumating ang tag-init, sabi niya sana taglamig na naman. Kapag dumating naman ang taglamig, gusto niya tag-init na naman. Kasi nga, ang tao, ganun ang kanyang pagkagawa, kanyang likas. Madali siyang magsasawa. Kaya sa totoo lang mga kapatid, ang tao puno talaga ng kapintasan. Isang mga kapintasan kapag umabot sa kupor. Kapag nagsawa ka, kapag sabihin mo na si Allah subhanahu wa ta'ala na hindi totoo, kapag tinatanggihan mo na mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran, Kutilal insanu ma'akfarah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasiraan sa tao kung ano ang itinakwil niya. Subhanallah, tinatakwil mo. Ganon na ganon ang tao mga kapatid. Kaya wag tayong magpadala sa maling pagnanasa. Papunta kasi yan sa kapahamakan. Nagsasawa nga sa kwento nga sa Quran, subhanallah, nagsawa ang mga Bani Israel sa pagkain ng mga masasarap na pagkain. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid, sabi nila, nang iyong sinabi, o Musa, inyong o Musa, hindi kami makakatiis sa iisang pagkain. Subhanallah, sarap na lang pagkain na kung ano pa, fried chicken, kung sa ano pa sa atin, fried chicken, kasi mga pugo at honey, ang pagkain na. Kaya sabi nila, sana humiling ka sa iyong Panginoon na magpapalabas para sa amin ng anumang tumutubo sa lupa, mula sa mga madadahong gulay, pipino, bawang, lentil at sibuyas. Kaya sinabi ni Musa, kanyang sinabi, ipagpalit ba ninyo ang yaong mas mababa kaysa mas mainam? Kaya dyan sa kwento ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakakuha tayo ng leksyon. Kahit anong sarap sa buhay mo, kahit anong sarap na kinakain mo, magsasawa ka rin. Kaya mga kapatid sa Islam, ang pagkasawa ay magiging masamang pag-uugali ito kapag dadalhin ka sa masamang ugali. Kaya mas mababang pag-uugali na magdudulot ng pagdismaya at kawalan ng pag-asa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang ating kinakatakutan mga kapatid. Kapag ikaw ay nagdismaya ka na sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, na lagi kang katulad ng isampol na lang, bigyan ko yung isampol, naghanap sa ating lipunan, mga mag-asawa, nagsasawa sila sa bawat isa. Hindi nila alam mga kapatid, ito po ay mga pagsubok. Pagsubok lamang yan. Lalo na hindi maayos ang komunikasyon nila. Hindi sila nagkakaunawaan. May mga sanhi, mga problema na nagdudulot ng tensyon. Pero sila, subhanallah, itong kagandahan sa pamilya mga kapatid. Kasi kahit nagsawa na sila, matibay pa rin ang kanilang samahan. Bagkus naghihilom ang kanilang problema. Bagkus mga kapatid, ang kanilang pagkasawa ay nagsilbing pagkakataon para baguhin nila ang kanilang buhay sa mas mainam. Dapat ganun ang idea ng pamilya mga kapatid. Normal talaga yan sa buhay sa mundo na nagsasawa kayo sa bawat isa. Kaya yun ang inunawain ng isang Muslim. Na dapat wag kang magpadala
sa mababang pag-uugali. Dapat dadalhin ka sa mas mainam kasi nagsawa ka, dapat maghanap ka ng mas ikakabuti sa buhay mo. Huwag na dadalhin ka sa mas mababang pag-uugali. Kasi nga mapapahamak ka bilang isang manampalataya. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala nabanggit sa Quran, sabi niya, la yas'amul insanu min du'ail khairi wa in massahu syarru fayausun qanut. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi naiinip ang tao mula sa pananalangin ng mabuti. At kung sinalingan siya ng masama, saka siya'y nanlulumo na nawawalan ng pag-asa. Tingnan nyo, ganun ang tao mga kapatid. Kasi nga, ang dua, dapat magdua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka dapat magsawa sa pagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, magiging pundasyon mo yan. Magiging matatag ka sa reliyon. Kahit nagsasawa ka, hindi ka dadalhin sa panlulumo. Ibig sabihin sa pag nawalan ka ng nadismaya ka, nawalan ka ng gusto, guhilig, o ano pa dyan mga masasamang pag-uugali. Kaya ang kaya sa mga pagdudua mga kapatid, tandaan nyo, hindi tayo dapat magsawa sa pagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga kinakapitan natin ang malakas. Gusto natin na tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mayroong isang hadith dito mga kapatid na nagpapabigay sa atin ng sigla na wag tayong mawalan ng pag-asa sa pagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng inulat ni Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, walang Muslim na nanalangin sa isang pananangin na wala naman roong kasamaan o pagpuputol ng kamag-anak, kundi bigyan siya ng Allah roon ng isa sa tatlo. Ibig sabihin, kapag nagdua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang dua mo pupunta sa isa sa tatlo. Anong tatlo na yun? Sabi dito, kung papadaliin para sa kanya ang kanyang panalangin. Allahu Akbar. Ibig sabihin, dito sa mundo, makukuha mo yan. Pangalawa, o kaya iimbakin ito para sa kanya sa kabilang buhay yun. Kung hindi mo makukuha dito sa mundo, sa kabilang buhay pala. O kaya, pangatlo, o kaya ililihis sa kanya ang anumang kapahamakan. Tulad nito. Ay, ibig sabihin, Allahu Akbar. Pampigil pala yan. Pangharang pala yan. O panghadlang pala yan sa mga parating na mga sakuna. Kanilang sinabi, kung ganoon ay padadamihin namin. Kanyang sinabi, kay Allah ang mas marami. Isinalaysay ni Ahmad ang ginawang Hasan ni Albani. Kaya kahit anong dua mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit anong pananalangin mo kay Allah, kahit anong hiling mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, mas marami pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga si Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang Al-Ghani, siya po ang mayaman. Allahu Akbar. Kaya hiling tayo kay Allah, huwag tayo magsawa. Gabi-gabi, araw-araw, hapon-hapon, pagdua mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ang Allah subhanahu wa ta'ala gusto niya makarinig sa mga tao kung ano ang kanilang mga hinihiling. Kailangan maghiling ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan nyo mga kapatid, ito isa sa mga pinakamasamang epekto rin sa pagkasawa. Lalo na nasanay ka sa paggawa ng mga masasama, ay talagang madali kang magsawa sa mga taong mabubuti, subhanallah. Sa mga taong nagpapakabanal. Kasi nga, gusto mo masama. Gusto mo mga kaibigan mo mga masasama. Gusto mo, doon ka kasi nabubusog. Doon ka kasi hindi nagsasawa, subhanallah. Kaya kung ganun ang ginagawa mo, nasanay ka sa paggawa ng kasamaan, nasanay ka sa mga masamang kaibigan, nasanay ka, nakampun ka ni Satanas, ano mangyari sa'yo? Madali kang magsawa sa mga bagay-bagay, lalo na sa mga mabait. At ang problema, ang balik, itong pinakamalupit sa lahat, ang balik kapag nagsawa ka, papatungan palalo yan ng sobrang pagkasawa. Ganon ang parusa kapag hindi mo inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang Muslim, dapat pigilan mo talaga yan mga kapatid. Pigilan mo yan. Kasi nga, humahangad tayo ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kagandahan kasi mga kapatid, ang pagkasawa doon sa paraiso,
bilang yun ang paglikas na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito doon sa paraiso, kahit nagmagsawa ka doon, hindi ka talaga magsasawa kasi nga sa dami ng pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga aliwan, mga pupuntahan, subhanallah, kapag nagsawa ka, punta ka na naman sa kabila. Punta ka na naman sa kabila. Ganun ang gawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa mundo, nagsasawa kasi tayo kasi nga wala tayong kakayahan, kaya wala tayong choice. Hindi natin mabago kaagad kasi wala tayong pera, kailangan mo pang magtrabaho, kailangan mo magsumikap. Doon sa paraiso, subhanallah, open doon. Hindi ka na kailangan magbayad kasi nga nabayaran mo na dahil sa paggawa mo ng kabutihan. Ganun ang kaya pigilan nyo yan mga kapatid ang masamang pagnanasa na magdadala sa atin sa kawalan. Kaya katulad ng sinabi ng Allah dito, وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allahu Akbar, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tungkol naman sa sino mang natakot sa kinatatayuan ng kanyang Panginoon at pinigilan ang kanyang sarili sa pagnanasa, kung ganun, tunay na ang paraiso ang kanlungan nito. Allahu Akbar. Totoo naman talaga eh. Kasi nga, pinigilan mo ang masamang pagnanasa, tuloy, bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang kanlungan. Ang magandang tirahan, magandang tahanan. Yun po ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sabi ko sa inyo mga kapatid, tignan nyo ang mga mahihirap. Totoo, ang iba, nagsawa na yan sa kanilang mga buhay. Kaya ang iba, siyempre, kapag nagsawa na sila, nagtiyaga sila, nagsubikap sila, nag-abroad sila, para mabigyan nila ang kanilang buhay o kanyang buhay ng kanilang pamilya ng kaluwagan. Para magkaroon sila ng matiwasay o kaya may pera sila. Walang problema yun. Basta, sabi ko sa inyo, basta mabuti lang. Basta mayroong pagbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wag nyo lang putulin mga kapatid ang ugnayan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang natin. Dapat bumabalik tayo kay Allah. Kasi nga gusto mo mong yumaman, wala problema yun. Basta wag nyong kalimutan ang dhikrullah, ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa Quran, mayroong gamot dyan eh. Katulad ng sinabi ng Allah, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin alladhina hum ala salatihim daimun. Sinabi ng Allah, katotohanan ang tao ay nilikhang nababalisa. Kapag nasalingan siya ng masama ay naiinip, at kapag nasalingan naman ng kabutihan ay mapagkait, maliban sa mga mapagdasal. Ang mga yaong sa kanilang pagdarasal ay palagian. Allahu Akbar. Ito pala isa sa mga gamot mga kapatid. Kung babasahin mong sura na ito, Suratul Ma'arij, marami dyan nabanggit dyan. Kaya isa lang ito sa mga nabanggit na nasa pagdarasal sila ay palagian. Hindi nila kinukulangan ang 5 pagdarasal. Bagkus talaga, kompleto talaga, ginaganap talaga nila ang tungkulin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag nating bigyan talaga ng huwag nating pabayaan ang ating sarili. Kasi nga, ginawa tayo na nababalisa. Ganun ang pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag may mga kunting problema, nababalisa, natamad na, o ano pa dyan, nasalingan ng masama, naiinip, subhanallah. Walang pagtitiis. Kapag nasalingan ng mabuti, kung kapag yumaman na, kaya mayroong dumating na kasaganahan, hindi naman nagbibigay, mapagkait, kaya sasala lang yan ang gamot mga kapatid. Kaya alhamdulillah, at isa sa mga punto rin mga kapatid, na ang ating bigyan din ng halaga ang mga panandalian na pagpapahinga. Example lang, nung bakasyon ng mga bata. Mainam naman yan. Lalo na kapag ikaw ay nagsawa sa example, trabaho ka lang trabaho, gusto mong magbakasyon, okay lang yun.
para mag-iba na naman ang iyong kapaligiran, para maiba na naman ang klima, para maiba naman ang mga tao na kausap mo. Ngunit, wag ka sanang dalhin ng iyong pagkasawa sa ayaw mo na magtrabaho. Maging batugan ka na. Gusto mo, bakasyon ka lang forever and ever. Subhanallah. Anong klase pag-iisip yan? Batugan na yan eh. Nagsawa ka sa trabaho, tapos ayaw mo na magtrabaho. Hindi mo na papakainin pamilya mo. Ano ka na lang, patulog-tulog ka na lang. Kasi nagsawa ka na eh. Kaya sabi ko sa inyo, ang kalikasan na pagkasawa, wag kayong dadalhin sa mababang pag-uugali ng tao. Yun ang tinutukoy doon. Na hindi ka na magtrabaho, maging batugan ka na lang, hindi ka na nag-iisip. Subhanallah. Kaya alhamdulillah, tinuruan talaga tayo ng Islam na dalhin sana tayo sa mabuti o kaya sa ikakabuti. Lalo na pagdating ng araw ng paghukom, mayroong mas mabuti. Yun ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pagnanasa ng tao, mga kapatid, walang hanggan ang dulo. Madali rin siyang magsawa. Sample na lang, gusto mo lahat ng bagay, pero kung nakuha mo na, magsasawa ka. Subhanallah. Katulad ng bata, bilhan mo ng laruan, kapag nilaronan, magsasawa, iiwanan. Ganun ang bata, mga kapatid. Ganun na ganun ang tao rin, mga kapatid. Kaya sa paraiso, subhanallah, kahit anong bigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, maghihiling ka pa. Subhanallah. Ganun ang pagnanasa pala, nilikha ng Allah, hindi pala dito sa mundo. Para pala yan sa kabilang buhay. Na inahanda, pinapatikim ng sayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para magamit mo yan sa kabilang buhay. Kaya hingi ka ng Allah, hingi ka pa ng doon. Kaya napakadami ng mga aliwan doon. Maraming mapupuntahan. Nakabot kamay mo, mga prutas doon. Subhanallah, papakain sa iyo lahat-lahat anong klase doon. Ang kagandahan sa paraiso, hindi mo na kailangan magsumikap. Kaya sa paraiso, wala nang sala. Tapos na ang mga ibadat, mga pagsamba. Dito yan sa mundo. Doon magpakasaya ka. Kapag nagsawa ka, punta naman sa iba. Ganun. Allahu Akbar. Kaya hindi ka na kailangan magtipon ng pera. Dito sa mundo, di ba? Gusto mo mag-aliw-aliw, pero wala ka naman pera. Kaya magsawa ka, magstiis ka. Allahu Akbar. Pero sa paraiso, hindi. Kung magsawa ka, lipat ka na naman sa iba. Kung wala ka, tamad ka nang punta ka naman sa iba. Ganun ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ano nyo lang mga kapatid, pagtiisan nyo lang yan ang ang ating likas na pagkasawa. Insha'Allah, biyayaan rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tingnan nyo, mayroong sinabi dito si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na paghahalimbawa sa mga taong walang pananampalataya. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, katotohanan, si Allah ang magpapasok sa mga yaong naniwala at gumagawa ng mga mabubuti sa mga halamanang merong umaagos roon na mga ilog sa ilalim nito at mga yaong tumatakwil ay magpapakasaya at kakain kagaya ng kumakain ng mga nakapastol na hayop at ang impyerno naman ang kanilang tirahan. Subhanallah. Tingnan nyo, ganun na ganun mga kapatid. Ang mga hindi manampalataya, kasi nga nagsasawa sila, gagawin nila, magpakasaya sila. Totoo naman talaga, kitang-kita natin sa mga mata natin. Kahit ano na lang gagawin nila para ikakasaya nila. Nakikita mo, parang bubutubad na lang. Para mapasaya lang ang sarili. Kasi nagsawa na sila eh. Ano kakainin nila? Kain dito, kain doon. Wala eh. Kasi wala na kabusugan, nagsawa na. Kaya kumakain sila na parang kumakain na hayop. Tayo, alhamdulillah, kahit ano, basta wag mo lang kalimutan si Allah subhanahu wa ta'ala na magpapasalamat ka talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin.
para hindi po tayo mapunta sa mga mapagtakwil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya sa sa araw paghukom, sa araw ng paghukom, doon na mismo ang mga tao doon magdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, itayo mo ng araw paghukom, itayo mo ng araw paghukom. Kasi nga, nakakatakot doon. Magsasawa sila sa kanilang mga kalagayan doon. Kasi nga sa araw paghukom, hindi naman kagad impyerno, paraiso pa impyerno kaagad. Meron pag ginatawag na mga yugto doon. May mga kaganapan pa na dapat mong tayuan doon. Kaya mga tao doon, lalo na mga makasalanan, ay talaga sila, magdudua talaga na pabilisin nila ang araw na paghukom. Tapos, sabi ko sa inyo mga kapatid, ang tao likas talaga sa kanyang mainipin. Katulad ng sinabi ng Allah, khuliqal insanu min ajal, sayurikum ayatihi fala tasta'jilun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha ang tao mula sa pagmamadali. Sadyang ipapakita namin sa ang aming mga palatandaan, kaya't huwag kayong magmamadali. Huwag kayong magmamadali kasi nga darating lahat-lahat yan, ang mga pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, ingatan natin sarili natin sa pagkasawa kasi nga mayroong masamang mga bunga po ito. Lalo na kapag nawalan ka na ng pakiramdam sa lahat ng bagay, subhanallah. Tingnan nyo, may mga ganun, may mga tao na sobrahan ng pagkasawa. Kahit tikim lang, di nila matitikman. Kasi nga sawang-sawa na sila. Ayaw na nilang, halos hindi na nila makain-kain kahit masarap na bagay pa yan. Dahil natamaan sa sobrang pagkasawa, subhanallah. Tapos ang iba na naman sa sobrang nagsawa na talaga, iniiwanan nila mga tao, hindi na sila lumalapit, subhanallah. Tapos hindi na nila binibigyan halaga ang mga bakanting oras. Wala na, tamad na sila, hindi na sila gumagawa, hindi na sila nag-iisip, wala na, nagsawa na talaga sa buhay, auzubillah. Tapos ito pa, pinakamasakit sa lahat, nasasakal sila sa pang-araw-araw nila na gawain, subhanallah. Mga trabaho, sa pagsala, nasasakal sila. Ano na to eh? Nakakatakot kasi papunta ka na sa mapagkunwari ka na eh. Kaya, yun ay isa sa mga nakakatakot, mga masasamang bunga kasi mga kapatid. Kaya, bilang Muslim, tuklasin mo na lang ang mga nakatago mong kakayahan. Baka mayroon kang magaling ka sa manahi. Baka magaling ka sa paglilinis. Yun na lang gawin mo para hindi ka magsawa. Ibig sabihin, ang mga bakanting oras, gamitin mo sa ibang gawain. Inshallah mga kapatid sa Islam, para maiwala mo lang yan ang masamang pagkasawa. Kaya, tapos ito pa mga kapatid sa Islam, ito isa sa mga, ang tao, tingnan nyo, mga tao, lalo na mga kriminal mga kapatid, naiinip na sila sa paulit-ulit nila na gawain. Mga kriminal. Ang gusto nila, mas extreme, subhanallah. Bakong experience naman. Iba naman ang kanilang maramdaman. Yun ang mga kriminal na yun. Kaya sana huwag tayong umabot sa mga ganun. Nagsawa na sila sa mga ibang ang kanilang pang-araw-araw. Kaya ang mga kapatid, ang mawala lang talagang oras mo. Mawala lang pera mo. Mawala lang mga kakayahan mo. Kasi nga, wala na eh. Nagsawa ka eh. Auzubillah. Kaya, mas mainam, sundin mo na lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Magbigay ka ng panahon na maukol mo ang iyong mga gawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, nabibisi ka, naging abala ka, ang isip mo, naging alisto sa paggawa sa kabutihan. Allahu Akbar. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't iyong paghawakan ang yaong ipinahayag sa iyo katotohanan, ikaw ay nasa matuwid na landas, at sa katunayan ito ay talagang paalala para sa iyo at sa iyong pamayanan, at kayo'y talagang tatanungin. Kaya tatanungin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mananagot tayo sa lahat nating mga pinanggagawa. Kaya dapat maging maging responsable ka.
tinatawag na iniisip mo ang mga pananagutan. Kaya alhamdulillah bilang Muslim, kahit papaano mga kapatid, kaya sabi ko sa inyo, ano lang talaga, tiis lang, inshallah makakamit din natin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos doon sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, walang anak-anak na doon. Hindi ka na mag-ano doon, ang mga babae doon, hindi na mabubuntis. Kasi dito sa mundo, ang iba nga, nagsasawa kahit anak niya, nagsasawa din siya alagaan, subhanallah. Nagtitiis lang kasi wala nang choice, kasi anak niya, kadugo niya, kalaman niya. Hindi man pwede, tatapon mo, subhanallah. Kaya kahit magsawa ka, inaalagaan, pero sa paraiso, subhanallah, hindi ganun ang mangyayari. Katulad sa isang hadith dito na inulat ni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, kapag nagnasa ang isang mananampalataya ng anak sa paraiso, ang pagbubuntis nito, ang panganak at edad ay 1 oras katulad sa kanyang pinagnanasahan. Although, tingnan nyo, kapag gusto mo palang anak doon, 1 oras lang. Paano lang sa'yo ba? Pinapatikim lang. Kung magsawa ka, wala, ganun subhanallah. Kung isipin mo, ganun na ganun mga kapatid. Normal kasi yan sa tao mga kapatid. Hindi mo naman kaya itago yan eh. Pati anak mo, nagsasawa ka, nakikita mo lang, tumatawa, para nawawala lang ang ano mo. Ganun ang tao kasi. Kaya inshallah, sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Sa ating leksyon, sana harapin natin ang pagnanasang ito, ang pagkasawa. Hintayin natin hanggang pagdating ng araw paghukom. Sa pagtitiis mo na yan, magkakaroon ng bunga at ang bunga na yun, kahit anong gawin sa paraiso, inshallah, ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, magsawa ka doon, punta ka naman sa iba. Hanggang dito na lang, sana meron kayong napulutang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.